yung mga problema nyo guys sa pera, no, magkakaroon din ng bagong opportunity sa inyo na pwede nyong subukan. This is no opportunity in money, mga kapiksi. And pwede nyo subukan. At saka parang abala talaga kayo guys, kasi parang magiging abala kayo, magiging busy kayo, magiging productive kayo. At saka marami kayong matututunan from other people, no, parang mga ibang tao. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Lionsgate reading, mga kapiksi. Ito yung annual na nangyayari guys, yung Lionsgate tuwing Leo season. Nangyayari siya kapag nag-align yung Earth, yung Sirius, and yung Orion sa constellation, mga kapiksi. They create a portal, a gateway, and naglalabas siya ng potent energy para sa manifestation, spiritual healing, at saka transformation guys. So yung period ng Lionsgate ngayong season is July 26 to August 12. So ang reading na to ay para sa period na yan guys. So ito yung message from the universe para sa inyo. There's a deeper reason for each of your questions. Seek it. Okay? So, ibig sabihin nito guys, may mga dahilan, no? May mga dahilan dun sa mga bagay na nangyayari sa buhay nyo. Sometimes tinatanong natin, sometimes wala tayong pake, diba? Pero may mga times na nag-a-assess kayo, tinatanong nyo, bakit nangyayari sa akin to, bakit sa akin pa, why is this happening, anong nagawa ko, bakit ganito, bakit ganyan, saan nagkamali, yung mga ganun guys, okay? Pero whatever answers you may find, mga kapiksi, always nyo na tatandaan na may purpose yan. And palaging may mga blessings na kaakibat yan sa buhay nyo. Maganda man or hindi man maganda yung nangyayari sa inyo, kayo pa rin yung win-win dyan palagi, kasi may mga lessons na matututunan kayo dun sa mga sitwasyon na pinagdadaanan nyo sa buhay. Okay? So basahin natin to guys. Guidance, attention, help, maybe, love always, criticism never. The question was, what to give others, if anything at all? Is it fun being you? The universe. So ito guys, parang sinasabi dito ni universe na pwede tayo magbigay ng tulong sa ibang tao, guidance, attention, di ba? Pero yung love, yung pagmamahal, always yan dapat, no? No questions asked. Dapat hindi natin yan pinagkakait sa ibang tao, sa lahat ng tao, most especially sa ating sarili guys, no? Kasi sometimes most of the people palagi nilang inuuna yung pamilya nila, and wala namang masama doon guys, pero sometimes nakakalimutan na yung sarili. Okay lang na mahalin natin, of course, syempre dapat talaga minamahal natin yung mga pamilya natin, unang-una mga kaibigan natin, kadugo, kamag-anak, kapitbahay, lahat ng tao sa paligid, pero wag nyong kakalimutan naman yung sarili nyo, okay? So dapat pantay lang, no? If not, dapat nga mas mahal nyo pa yung sarili nyo, 'di ba? Kasi kayo yung huhugot ng lakas, doon kayo huhugot ng lakas sa sarili nyo, 'di ba? Kaya dapat hindi nyo kinakalimutan yung sarili nyo. Pero yung mga criticism, yung pagbabash yan, yung nakakasakit kayo ng ibang tao, wag nyo ang gagawin yan, mga kapiksi. Kahit mga simpleng comment lang, bago kayo mag-comment, no, ng masakit or magsalita ng masakit sa ibang tao, ask yourself muna anong mararamdaman mo kung ikaw yung makarinig nun, kung sa'yo sabihin yan, di ba? Yung mga tao kasi ngayon, no guys, napansin ko lang, no, masyadong mga entitled, especially nung nag-boom na yung social media, kahit hindi naman hinihingi yung opinion nila, binibigay nila or sinasabi nila kahit nakakasakit na yung opinion nila. And ito nga yung sinasabi ko sa inyo guys, no, yung opinion ng, kahit na entitled tayo sa mga opinion natin, mga kapiksi, no, dapat gamitin nyo pa rin yung utak nyo guys. Kaya nga yung utak nasa ulo, kasi nasa ibabaw yan, di ba? Dapat palaging nangunguna, palaging ginagamit yan above anything else. So, huwag kayo maging harsh masyado sa ibang tao.
Alam niyo naman yun guys, kung kayo ay mahilig mag-comment no, sa social media ng nakakasakit sa ibang tao, mag-isip-isip muna kayo mga kapiksi. What would you feel kapag sa inyo sinabi yon? Anong mararamdaman nyo? Diba? So, never mag-criticize, never mang-bash mga kapiksi. If you don't have anything good to say, wag na kayo magsalita. Okay? Alright. Yung opinion nyo, itago nyo na lang sa sarili nyo. Alright. So, comment down below, Virgo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan natin yung ganap sa inyo, guys. Ngayong Lionsgate season. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, maganda yung promo natin for August. Magbibigay ako ng 3-in-1, pampaswerte sa subliminal, pampaswerte sa love, sa pera, at saka sa buhay mga kapiksi. Worth 1,500 yung freebie na yan. So i-avail nyo na guys, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng jowa nyo guys. 30% discount naman yan until July 31. So i-avail nyo na guys, sobrang ganda. So ito guys, Virgo, kayo ay na-represent ng King of Pens sa ating spread. Ito yung ating Leo season na energy. This is both negative and positive. Kasi yung negative mga kapiksi, for some of you guys, parang nalulunod kayo sa dami ng problema. Mga sakit ng ulo, no? Sa sitwasyon nyo, sa mga problemang pinagdadala nyo, mga obligasyon mga kapiksi, na parang feeling nyo nalulunod na kayo sa dami. Parang yung iba sa inyo, feeling nyo walang tumutulong sa inyo, parang gusto nyong sumigaw, parang ganun, alam nyo yun, yung feeling na gusto nyong sumigaw, gusto nyong magwala, gusto nyong umiyak, pero yung iba sa inyo parang umiiyak na lang kayo, tapos sumasakit na yung ulo nyo. Yung iba sa inyo guys, literal na baka nagkakaroon kayo ng sakit sa ulo, migraine, ganyan. So pagka nakakaramdam kayo ng mga hindi maganda, mga kapiksi, no, magpa-check up kayo sa mga manggagamot. Wag nyo iti-take for granted yung inyong kalusugan mga kapiksi. Health is wealth, kaya dapat palagi natin yung inuuna mga kapiksi. So yun yung nakikita natin na nangyayari sa inyong mga negative na energies. Pero nakikita din natin dito na kayo din yung makakatulong sa inyo mga kapiksi, magpahinga kayo. Kapag nakapagpahinga kayo guys, parang mawawala din, marirelease nyo din yung mga negative emotions na yun, and magsisimula kayo makarecover and magbangon or makabangon sa buhay nyo. Sometimes kasi diba kapag sobrang stress tayo, pag masyado tayo maraming problema, iniisip, minsan kailangan lang natin magbakasyon, kailangan lang natin na alam mo yun, magpahinga, mag-recharge, ganyan-ganyan. Tapos kapag nakapagpahinga na tayo, naiiyak na natin, nailabas na natin, okay na ulit tayo, no? So for some of you, parang ganun yung maaaring mangyari sa inyo. Masyado lang kayong pagod mga kapiksi, kasi nga marami kayong problema, at saka parang kailangan nyo rin na makakausap guys, no? So kung meron kayong mga kaibigan, mga pamilya na pwede nyo makausap sa mga dinadala nyo, humingi kayo ng tulong guys, kasi you can only do so much, hindi nyo magagawa lahat yan. Pero nakikita natin na magkakaroon din ng recovery kayo, magandang pagbabago, and ma-overcome nyo din yung mga challenges and yung mga pagsubok na dumadating sa buhay nyo, okay? So yun naman yung importante guys, basta wag kayo mag-give up, wag kayong susuko, makaka-recover din kayo mga kapiksi. What else? Tignan pa natin. This is the time for you to learn new skills mga kapiksi. Kung meron kayong mga gustong pag-aralan, ito yung best time para sa inyo. Mag-enroll sa mga courses,
magbasa-basa, ganyan. So, marami kayong matututunan, mga kapiksi. Yung mga problema nyo guys sa pera, no, magkakaroon din ng bagong opportunity sa inyo na pwede nyong subukan. This is no opportunity in money, mga kapiksi. And pwede nyo subukan, at saka parang abala talaga kayo guys, kasi parang magiging abala kayo, magiging busy kayo, magiging productive kayo, at saka marami kayong matututunan from other people, no, parang mga ibang tao. Lalo na kapag nagjo-join kayo ng mga groups or communities, mga kapiksi, marami kayong matututunan doon. And yung mga matututunan nyo doon, parang magbibigay siya ng mga opportunities para sa inyo, para ma-overcome nyo yung mga money struggles nyo. Kasi yung iba sa inyo, meron talaga mga problema sa pera, guys. Pero yung ano nyo naman, sa pagdating naman sa love, guys, nakikita naman natin na very harmonious naman yung relationship nyo sa ibang tao. Kumbaga, kahit na naghihirap yung buhay nyo or may mga challenges kayo, bumabangon kayo para sa pamilya nyo. And yung iba guys, nagtutulungan. Kumbaga, hindi nyo lang siya sinasolo, hindi nyo lang sinasarili yung laban. Natutulungan din kayo ng pamilya nyo, mga kapiksi. Meron ditong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with a fire sign. Yung iba naman sa inyo guys, parang nasasakripisyo naman yung inyong pansariling kaligayahan kapalit ng pag-abot ng mga pangarap nyo. Yung kaligayahan na parang kapiling nyo yung pamilya nyo, masaya ganyan, parang nababawasan yung ganong klase ng time sa family, or yung iba sa inyo pwedeng malayo pa kayo sa pamilya nyo guys, kasi you are in pursuit of your dreams. Ibig sabihin, hinahabol mo yung mga pangarap mo sa buhay. And okay lang naman yun guys, I don't see anything wrong with that. Sometimes kailangan talaga ng sakripisyo, no? Kaya nga sabi ni Spider-Man, with great powers comes great responsibilities. Diba? So, lalo na kung mga breadwinners kayo guys, tapos nangangarap talaga kayo ng mataas na buhay para sa pamilya nyo, ganyan, may mga sakripisyo talaga yan. Pero at the end of it all, mga kapiksi, masasabi nyo na yung mga sakripisyo nyo worth it talaga, okay? Kasi matutupad yung mga ninanais mo para sa pamilya mo yung priority mo, mga kapiksi, okay? And parang ikaw yung gagawa mismo ng paraan para matupad mo yung mga pangarap mismo para sa pamilya mo at magkaroon ng magagandang pagbabago sa buhay nyo, okay? Alright, so comment down below, Virgo, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan guys, comment down below, mga kapiksi. And i-mind nyo na to guys, happiness, harmonious relationship, magagandang pagbabago, fulfillment ng mga pangarap yan. So i-mind nyo yan guys sa comment section. Alright? So ito yung ating mga pampaswerte subliminal guys, pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.